Yung anemia, common 'to sa mga young adults, especially sa mga babae. Sapagkat alam natin yung mga babae ay, merong, buwanang dalaw 'no. Siyempre, ang anemia niyan ay 'pag sinabi nating anemia, mababa ang, iron sa katawan. It's either kulang tayo sa diet natin ng, iron or naglo-lost tayo ng iron dahil, may bleeding. So usual na merong, tinatawag na iron deficiency anemia yung mga kababaihan 'no. Ang sintomas nito puwedeng, laging hinihingal, siyempre alam natin yung dugo natin at iron nakakatulong 'yan sa pagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. So kung mababa ang ating iron, mababa ang ating pula ng dugo, ang tendency ay puwedeng hingalin, puwedeng nahihilo at, 'pag ganito po dadalhin ulit natin sa doktor para ipa-check yung, blood para malaman kung talagang mababa nga yung, pula ng dugo. Kasi dun lang natin sasabihin na, mababa ang pula ng dugo kapag nasuri na sa lab test. Mga unang, signs na puwede niyong i-check kung ang iyong anak ay may, anemia is yung, babang parte ng mata kung namumutla diyaan. Dito rin sa palad ng kamay kapag medyo maputla compare mo yung palad mo 'no, kung talagang maputla kumpara dun sa palad mo, mataas ang chance na may anemia. Ive-verify natin 'to sa pamamagitan ng pagpunta sa doktor, pagpapa-lab test, makikita sa dugo na mababa yung tinatawag na hemoglobin or pula ng dugo. So 'pag gano'n naman, importante din na imbestigahan ng doktor kung meron bang ibang source of bleeding, 'no? Kasi mamaya hindi lang pala sa mens nagbe-bleed, meron pang ibang parte lalo na kapag lalaki. Hindi usual sa lalaki ang nagkakaroon ng anemia. So kailangan talagang imbestigahan. So kapag wala naman nakitang, source of bleeding, usually binibigyan lang natin ng ferrous sulfate na capsule para, makatulong sa papataas ng pula ng dugo. Dahil, ito ay tinatawag na iron supplementation. So makakatulong din kung papakainin natin yung mga anak natin ng mga talbos ng kamote and even malunggay because according to studies, nakakatulong siya sa pagpapataas ng pula ng dugo din.